Akala nung kabit ng tatay ko naka-jackpot siya pero ang hindi niya alam, I will changing a few details but this story is 100% true and it really happened to a family. It is proof that karma is real and that being a homewrecker will do you no good. My dad, 39 years old, was a doctor and due to some extended family misunderstandings, kinakailangan namin lumipat sa ibang bahay para mamuhay ng tahimik. My mom, 37 years old, was just a regular housewife. Pero dahil need namin ng pera para sa rent, she had to also go to work as a sales lady. I have 4 siblings and I am the youngest. Both of my sisters are in college at that time. Habang kami high school at elementary, my mother used to leave notes kasama nung baon namin. Aral mabuti anak, I love you. Kasi need niya maaga umalis para sa trabaho niya. And pastime niya is magyuga kasama mga kapitbahay. And then magpapahinga sila sa bakanting lote not far from our house. Doon nakilala ng mom ko si Kabit. She was her first friend. My mom had to stay at my uncle's house from time to time. May racket ata siya bukod sa work niya, causing her to work sometimes 12 to 13 hours a day. Siyempre, di na niya naasikaso si dad, kaming magkakapatid, pero for me that's okay. Need ng pera and wala naman ng toddler sa amin. Hindi namin alam, nakikipag-inuman na pala dad ko sa mga tambay doon at syempre yung Kabit sumasama. Doon sila nag-start habang nagtatrabaho. Mom ko nagpapakahirap malayo sa amin. Nagtitiis sa 50 pesos na food budget niya. Kasi mas gusto niyang sa baon namin napunta kaysa sa kanya. Yung dad ko may Kabit na, nagmumutil, umuwi ng hating gabi. Kasi doon sa Kabit siya natutulog hanggang sa magkaanak sila. Nung nalaman ng mom ko, nagwala siya syempre. She was sacrificing blood, sweat, and tears. Tapos yung dad ko nagpapawis kasama Kabit niya na eventually nabuntis niya. This went on for years hanggang umalis dad ko. And pinabayaan niya kami, kaligitnaan ng pag-aaral ng mga ate at kuya ko. So yung mom ko nagkatulong labada, nagtinda lahat para makapagtapos niya kami. Yung Kabit ng dad ko, pinagmamalaki na naka-jackpot siya ng doktor na magiging happy family na sila. Lahat to sinasabi ng mga common friends nila sa mom ko. Nagtitiis yung mom ko for a few years. Minsan habang naglalabada siya, nakikita ko siya umiiyak. But one thing never changed. Her faith never wavered. Napaka-religious niya and palagi lang siya nagdadasal. Yung dad ko, ayun, pinag-aral niya yung isa niyang anak, nangupahan sila sa ibang lugar while yung Kabit nagpapakasaya, may motor, may sasakyan, panay po sa Facebook ng mga family time nila. Habang yung mom ko sugat-sugat kamay, nagbibilang ng barya hanggang nakatapos ate at kuya ko. Sumugal yung kuya ko mag-abroad. Matalino siya, super resilient. Lagi niya sinasabi na ma, kunting tiis na lang. Lapit na ako makagraduate, kunti pa ma. And he never forgot what happened to our family. He rolled the dice, started a business in US. Nag-aral siya, nag-invest ng time doon sa field, hoping that it will turn out well. And it did. More than he could ever imagine. Now my mom has been in 4 countries. Pinasyal ng kuya ko sa iba't ibang magagandang lugar. She is currently staying there with him and his wife. Nakatapos na din kaming magkakapatid. I am working as a freelancer. My other 3 sisters are engineers and 1 is a supervisor. My dad suffered an eye condition that prevented him from working. He never renewed his license. Nandito siya sa akin ngayon, pinapakain ko siya. Huli kong balita, akala daw ng Kabit, papadala namin ng pera yung dad ko every month. Kasi wala naman daw kami choice, tatay namin yun, and chill lang sila. Kasi regularly daw may padala, nag-aaway ata sila, and umuwi dad ko dito last year. Ngayon yung Kabit nagla-live, selling, and nagde-deliver para mabuhay yung anak. Di namin binigyan ng cash yung dad ko. Puro lang pagkain, vitamins, pag need ng check-up, sasamahan ko, papacheck up. Pero never siya nakahawak ng cash from us. Sabi ko kung gusto niya magbigay ng pera sa Kabit niya at sa anak nila, magtrabaho siya. Di na daw niya kaya. I just felt writing this kasi nagtitingin ako sa pictures ni mom. Nagpunta na siya sa Canada, Thailand, syempre sa US kasi doon sila nakatira. Dami niya pictures, ngiti-ngiti siya. She will never have to work ever in her life. Habang yung Kabit ng dad ko need kumayod kasi nagkamali siya ng akala na nasit na siya for life after niya agawin yung dad namin and sirain family namin. Now my mom is relaxing and having the time of her life. My dad and his mistress are not together, but they are both miserable and have no money to their names. Gusto daw sana ni mama makakwentuhan mga kapitbahay, kaso medyo hirap pa daw siya mag-English. And pahabol ko lang po, sorry for not clarifying, I did change my parents' age a bit, and the age stated above is yung time po na nangyari yun lahat.
they are a bit older now. Also sa mga magsasabi na bakit ko daw inaasikaso ang binubuhay ang dad ko. Actually, ma'am ko po ang gusto noon. Never po niya siniraan ang tatay namin sa aming magkakapatid. Kahit po alam namin lahat. Nung umuwi po siya dito, siya po nakiusap sa akin na asikasuhin ko po at pakainin. It was her idea. Kaya para sa lahat ng mga kabit, if alam nyo na may pamilya yung nilalandi nyo and okay naman ang samahan nila, pakiusap kayo na po ang lumayo. Dahil kahit kailan, hindi tama na makiapid kayo sa asawa ng may asawa. Maraming salamat po sa pagbabasa.